Kapula pa rin. Yan, ang kanyang trademark. Bumalik siya sa pula. Kasi for one time din, hindi siya nakapula. Ngayon nakapula. At saka bagong gupit, bagong tasa. Patingin? Bagong tasa. Ay, hindi. Ay, parang bumata. Oo nga, oo. Senator, makibalita lang. Aware po ba kayo na parang ang dami na pong tao nagagalit sa Senado na tila bagay inuupuan po ninyo yung impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Well, Alvin, dadating rin tayo dyan, no? Dahil nga this week, kung nasundan natin yung Senado, ang daming mga last-minute na legislation na tinapos. So next week, mag-uumpisa ng impeachment. So this week, dahil 6 days na lang natitira, 2 weeks na lang kami, tinapos na lahat ng dapat tapusin this week, pati yung Commission on Appointments. 2 araw nag-meeting ang Commission on Appointments. Pag hindi ho ito imi-meet, marami ho tayong mga military officers hindi ma-promote. Kaya tinapos na, 2 araw, almost full day nila tinapos para bago mag-break, mapropromote itong mga military officers. But next week, mag-uumpisa na ang impeachment. Pero teka muna, pero wala na rin po oras, hindi ho ba? Kung 11 po ninyo uumpisahan, holiday ng 12, 13 last day ninyo, paano magsasagawa ng hearing po dun? Ang impeachment, pag na-convene, ay may sariling buhay yan. In fact, may sariling rules ang impeachment. Hiwalay sa legislative function ng Senado. So, once nabuo yan, once nabasa sa floor, yung articles of impeachment, i-convene na kaagad yan. At tuloy-tuloy na yan. Wala nang break, wala nang recess, tuloy-tuloy na yan hanggang magkaroon ng desisyon. So sinasabi mo, hindi kayo obligado na mag-adjourn sine die on the 13th, 1-3. Once na-convene na kayo, pwede siyang tuloy-tuloy hanggang June 30. Tuloy-tuloy na siya. In fact, klaro yan sa rules na ang impeachment ay magte-take precedence sa legislative activities once na na-convene ang impeachment court. Pero kung ikaw tatanungin, Senator Gatchalian, ang paniniwala mo ba ay kailangan tapusin ang trial by June 30, 3-0 or hindi? Pwedeng mag-continue yan na may ibang bagong dosing miyembro ang Senado? Well, realistically, Alvin, hindi matatapos to sa isang buwan, no? Dahil 7 articles of impeachment ang inihain ng Kongreso or ng House of Representatives. Kaya hindi, sa personal na hindi kayang tapusin to ng isang buwan. Tatawid talaga ito ng 20th Congress at nakita ko na kasama sa mandato ng Senado na ituloy-tuloy ang hearing ng impeachment court dahil ito ay isang continuing body. Okay. Pero, Sen, meron po bang required na dami o numero ng mga senador na dapat ay umattend nung hearing? Napakagandang tanong yan, Doris. In fact, tinanong ko lang yan nung isang araw sa rules expert namin. Kahit na hindi ito nakasaad sa rules of impeachment, dahil ito ay isang parliamentary process, kailangan may majority. Ibig sabihin 50+1 para mag-convene. So kailangan ng ganun. Pero mukhang wala naman kayong problema dun sa 12+1, ano? Wala namang problema. So for example, nakakuha ng 50+1, may quorum ka na, pwede na mag-umpisa ang impeachment court. Ayan. So what do you propose then? Kung ikaw tatanungin, Senator Gatchalian, sa pagdating ng A11, magkukonvene kayo as an impeachment court, tama? Correct. Tapos babasahin yung articles of impeachment ng representative ng Kamara on the 11th pa rin. Anong mangyayari sa 12 ba? Pwede mag-overtime yung mga senador kahit holiday pumasok? Holiday Actually, kung gusto ng mga senador pumasok kahit na Saturday, Sunday, pwede. No? Patapos na pala Yun pala So pag-uusapan yan, i-amenda lang yung rules kasi nakasulat doon except Sunday, Saturday, and holiday. No, amendahan ng rules. Pero pwede. Kasi rules naman internal lang yan eh. Oo. Madali lang yun. Madali lang yun, Sen, kung i-amend yung rules. Majority siguro. Madali lang yun, madali. In fact, pwede nga i-suspend ang rules eh. So, pwede i-amendahan yan. Depende yan sa mga senador. Kasi ibang mga senador, sasabihin nila na, bigay mo naman sa amin yung Saturday, Sunday para mag-aral, magbasa. May mga ganun rin. So, hindi, depende yan sa senador. Pero technically, pwede. Pero after June 11 kasi, wala na naman na kayong tatalakaying legislative measure. Wala na. So, puro impeachment na sila, partner. So, ibig sabihin, you can hold hearings the whole day. Correct. Pwede na talaga. Pwede Monday to Friday, Saturday, Sunday ay reserve para magbasa o mag-prepare, pero tuloy-tuloy na yan. Basta tuloy-tuloy na yan, hindi na
titigil hanggat magkaroon ng judgment. Paano, Senator Sherwin, yung mga pinapakalat na resolusyon na ang sinasabi ay i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President? Umamin na po si Senator Bato na yung isa doon galing sa opisina po niya. Madami daw no? Anong stand mo doon? Dapat ba, pareho ka ba ng mga taga-UP? Sabi ng taga-UP, hindi pwede, kailangan may trial. Walang dismissal dyan. Or pabor ka din doon sa isa sa mga resolusyon na pag wala ng oras, dismiss na natin to. Alvin, hindi na namin decision to eh. It's not a matter of our decision whether itutuloy o hindi. This is our constitutional duty. Now, very clear to sa ating constitution na once na-transmit ang impeachment sa Senado, wala na kaming choice kung hindi ipagpatuloy ang impeachment court. Kaya nga nakasulat pa nga doon, forthwith, no? So, kaya wala na kaming, hindi na namin decision yan. Duty na namin yan para ituloy. So ano reaksyon mo doon sa joint statement ng mga taga-UP, yung College of Law, na parang they are asking the Senate, uy, mag-hearing na kayo, ano Gawin ba? nyo na ang inyong trabaho, ang inyong mandated, ang tawag doon. Hindi ko nabasa yung UP statement, Alvin, Doris, pero next week nga, itong darating linggo, magko-convene na. Yan. Paano po kaya yun, kung magko-convene na po, re-resolvehin po ba ninyo muna yung mga issue ng sino ang dapat mag-inhibit o mag-recuse at ano pa ba yung mga ibang Hindi, mga... personal decision kasi Ayun. yung ano. Personal decision yan. Nasa kanila na yan kung gusto nilang mag-inhibit o mag-recuse. Opo. So maraming magre-resolve. Kung for example, kung may mga senador na magre-raise ng question, of course, pag-uusapan yan, pagdedebatihan yan. Pero in my opinion, dapat tandaan ng ating mga senador na hindi na ito decision namin bilang isang senador o kanya-kanyang decision. Constitutional duty na natin to. Nung nag-swear in tayo bilang mga senador, nag-swear in rin ho tayo sa saligang batas natin at nakasulat doon na once na na-transmit sa atin, dapat ipagpatuloy na. Ayun. So anong tansya mo kung hanggang June 30 lang yung pag-uusapan natin, aabot ba tayo doon sa punto na ipapatawag yung mga testigo, Yan. merong cross-examination, may o hindi tayo aabot doon hanggang June 30, Senator? Personally, tingin ko medyo mahaba-haba to, no? Dahil nga ang daming articles of impeachment. At tandaan ng ating mga kababayan, hindi pa tayo pumapasok sa merits ng impeachment. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga kaso. Kaya nasa kamay ng mga prosecutors na ipresenta yung mga ebidensya nila. Babagsak talaga ito, Alvin, sa ebidensya eh. Kung matibay yung ebidensya nila o hindi. Apo. So, magkakaroon siya ng oportunidad na ipresenta yung ebidensya nila at magkakaroon ng oportunidad yung accused para labanan itong mga pinipresenta nila. Doon sa rules po ninyo, pwede po bang magdagdag? Hindi naman sa inuutosan ko kayo, pero parang gano'n na nga. Dagdag ng? Yung mga sasabihin na, ito, bawal ang grandstanding. Bawal ang Walang ganun eh, no? So bibigyan opportunity lahat magsalita para marinig sila, no? Bibigyan lahat ng pagkakataon. Pero may mga time limit naman yan. Hindi ka naman pwede magsalita ng napakahaba. In fact, under the rules, may mga time element para hindi ka mag-filibuster o hindi ma-delay yung proceedings. At what point posibleng mapalitan ang Senate presidency? Pag nag-convene na ang Senate as a legislative body. Which is when? This is, if I'm not mistaken, mga end of July. Okay. So ang sinasabi mo... Magko-convene kami for SONA, no, which is June, I think mga June 30 yata yan eh. If I'm not mistaken, baka check ko lang yung dates Apa. Magko-convene kami for SONA and then doon na magpipilian ng Senate President, mag-o-oath na yung mga bagong senators. So, doon natin malalaman kung magpapalit o hindi magpapalit ang Senate President. Tapos niyan, alam ko may break ulit yan. Tapos magko-convene ulit for the legislative calendar. Ibig mo sabihin, Senator Gatchalian, wala tayong choice kung hindi si Senate President Escudero ang magpipreside ng impeachment trial starting next week until the end of the 19th Congress. Yes. Well, next week mayroon pang 3 session days, no? So kung kung may boto man yung lalaban sa kanya, pwede pa siyang palitan next 3 days. Pero sa tingin ko, sa pulso ko, wala namang lalaban sa kanya in the next 3 days kasi patapos na eh. Ayun. So, technically, kung gugustuhin, pwede pa siyang mapalitan na Senate President in the last 3 days. Pwede. Pero Pwede. sa basa mo, mukhang malabo, mukhang wala namang magcha-challenge sa kanya. Wala na kasi patapos na eh. Ano pang use kung patapos na? Pero hindi kaya magkagulatan na naman tayo?
Kasi partner, crucial yung Senate President kasi yun ang Exactly. magpipreside Kaya nga. ng impeachment trial. Kaya ko siya tinatanong kung Oo, si tama ka rin Escudero dyan. ba, di ba? I think that's a valid point, no? Depende kung kasi yung Senate President ka ang de facto na magiging presiding officer. So kung merong gustong magpalit ng Senate President para iba ang presiding officer, pwede mangyari yan in the next 3 days. Oo, actually, partner, itong mga ito, kamiyembro ito, kapartido nila. Ang lahat ng okay. contender dyan, kapartido ni Gatchalian. Oo. Correct. NPC. NPC, Yeah. NPC. Nationalist People's Coalition. Oo. Lahat, Tama. iniho ba? Pero wala na, may problema ba kung hindi abogado ang papalit na Senate President to preside over the impeachment trial? O dapat talaga si Senator Cheese kasi kahit pa paano gamay niya, abogado eh. Abogado, oo. Wala namang nakasaad sa rules na dapat abogado eh. In fact, Ayun. ang Senate, wala naman requirement na dapat abogado. Kailangan mo lang talaga kabisaduhin yung proseso kasi meron rin itong tinatawag nating rules of court na i-apply rin dito. Pati nga, kung naririnig nyo, pati nga US President and US rules na apply rin dito. Tama. No? So dahil nga medyo, ang impeachment hindi kasi ginagawa to araw-araw, no? Kaya marami ditong, sinabi mo kanina, maraming gray area, marami gagamitin President, pati US Presidents gagamitin rin para maging klaro yung patakbo. Opo, pero wala ka namang nararamdaman o nauulinigan na pagdating ng June 11, papalitan din yung Oo. Senate President para ibang mag-preside sa impeachment trial. Wala akong ganyan naririnig. Ay, hindi pa nakakarating sa inyo, Sen. Ano ba yan? Wala. Tingin ko rin, again, no, based of my own personal experience to and knowledge, dahil nga 3 days na lang, ay gawin natin maayos at smooth yung ending ng 19 Congress. So Kaya hindi wala ka- akong naririnig na pagpapalit. Hindi ka naman nababagalan, Senator Sherwin. Kasi if you see social media, ang tira, ang batikos kay Senate President Cheese Escudero, inupuan mo eh. Oo. Ngayon tuloy, ngayon makakulangin tayo sa oras, inupuan mo yung impeachment At complete. nalalahat tuloy ang Senado. Correct. Very clear kasi sa ligang batas na hindi mo pwedeng i-terminate ang impeachment court hanggang magkaroon ng judgment eh. Kaya kahit na mahaba, kakailanganin ng 6 months o 1 taon, dapat tuloy-tuloy lang to eh. At nakasulat rin sa rules namin na once na na-convene to, it will take priority over legislative activities. So talaga bibigyan siya ng priority, no, dito sa impeachment court. Ayan. So basta bago natin tapusin yung discussion sa impeachment, si Oo. Gatchalian, ready siya partner. Oo. Kahit masakripisyo pa yung weekend niya, every day Yes. from Monday to Friday, from alas 9 hanggang alas 5 ng hapon, Tatapusin ready ka nila. hanggang Oo. June 30, Senator. Basta yun na napag-usapan. Ako personally, I'm ready. Actually, matagal na ako nagre-review nito. Almost 4 months na ako nagre-review. Pero ang kulang kasi yung presentation of evidence, witnesses. Wala pa kasing mga ganun. Kaya limitado rin yung aming pagre-review. Pero kung ako kasi, Alvin, itong personal ko, kailangan matapos to kaagad para bumalik kami sa legislative function namin eh. Oo. Para sa akin, importante ang legislative function. Bigyan kita halimbawa, budget. Kung umabot to ng budget season, ako tingin ko baka madali yung budget natin. Yung mga importanteng priority measures this coming 20th Congress, ako sa tingin ko madidelay yan dahil nga the impeachment will take priority. So the sooner na matapos namin ang impeachment proceedings, makakabalik kami sa day-to-day or sa legislative functions namin. Pero may batas din po, may patakaran din nakalagay sa inyo dyan na priority dapat ang impeachment above any other legislative measure, hindi ho ba? Correct. Kaya nga yung mga legislative measures namin, lalo na yung mga mahalaga, madidelay. Ayan. Hindi tinitingnan ko yung kalendaryo eh. So kung sakasakali nga tama ka na pwedeng mag-overtime hanggang June 30 for the impeachment trial procedure, so meron kayong 11, 11, tapos holiday yung 12, di 13, dalawa na yon. Tapos may 2 linggo kayo, di 10, 12 na. You have 13 working days 13, 1, to 3. decide. Which is not actually enough kasi may siyempre magbibigyan mo ng 10 araw yung depensa. May mga ganun May mga ganyan. May Oo. minimum eh. Oh. Oo. Pero hindi naman hindi naman kami magiging limitado sa 13 days. Tatawid to ng 20th Congress at tuloy-tuloy pa rin kami. Kaya yan ang nature ng continuing body, kaya nakadesenyo ang Senado na mayroong 12 na natitira para tuloy-tuloy lang siya as a body. Oo. At alam mo, kung tiisipin natin, kung ang disenyo ng Senado ay mag-terminate, dapat 24 kami, re-electionist lahat. Oo. Para hinto lahat ng gagawin namin
pagdating ng 19 Congress. Pero Oh, hindi ganoon eh. Hindi ganoon ang disenyo niya. Pero si Senator Tolentino will disagree. Kaya nga sabi ko, someone is going to bring this up to the Supreme Court if you Correct. continue. Pag yun ang position mo na continuing, may tatakbo sa Korte Suprema. Magko-question, Which can actually further delay the proceeding, Senator. Well, in Korte Suprema naman is an independent body. Kami, independent body. So, yung decision naman nila ay decision nila. Yung decision ng Senado ay decision ng Senado. Diba, meron nga tayong 3 co-equal branches. At itong 3 co-equal branches ay may sariling desisyon, may sariling direksyon. At traditionally, hindi ito nagkakaroon ng overlap para walang constitutional crisis. No, but if there's a question of law, the one who will settle the question of law is the Supreme Court. Hindi ho ba? Correct. Pwede yun, pero yun na nga, by tradition, as much as possible, iniiwasan rin ng mga independent bodies na magkaroon ng constitutional crisis. Kasi may sarili tayong, yung mga senador natin, may sariling isip yan eh. May sariling pag-aaral, may sariling mga logic, at dapat sila ang mag-usap para kung ano ang maganda para sa bansa natin. At ano yung dapat, at ano yung tamang desisyon. Okay, ngayon... Hindi ko sinasabi na hindi siya aakyat ng Supreme Court. Ang sinasabi ko lang, traditionally, itong 3, iniiwasan na magkaroon ng banggaan. Kasi pag sinabi ng Supreme Court na gawin nyo yan, at ayaw ng Senado, magkakaroon ng constitutional crisis.